ng mga madla na manalo o lamang sa Pilipinas dahil nasa Philippine broadcast tayo. Oo. Pero kasi na kung sa paborito lang naman, lalo't nasa home court nga, ang SRG, nararamdaman natin yung tension talaga. Laglagan pa rin po pala ito, by the way. Yung pinaka-last match pa po natin, yung upper bracket finals, na kung sino nga ba yung magiging unang grand finalist. Pero, going forward, ito yung matinding gapang muna. Oo. Alam ko, nabanggit nga natin two crowd favorites ito. Meanwhile kasi, kahit sabihin natin marami may paborito sa'yo, pero ano ba yung paborito mo munang mangyayari sa laban? Of course, lumamang pagdating sa early facing, pero may mga hero tayong mga bagong balik ulit dito, especially this Odette, Umi. Alam mo yung Odette ang maganda dito eh. This is a direct answer to the Joy, honestly. Isa ito sa mga dating sagot nung medyo mabagal pa yung ulti ng Joy. Dahil kahit papano, no, nasasabayan mo damage per damage yung ultimate ng isang Joy kasabay na rin ng shield na nakukuha mo mula sa Swan Song. So generally speaking, it's a safe pick against a Joy. But against a Pharsa and a Joy, kung nagkasabay yung dalawang ultimate, I don't think the shield coming in from this Odette would be enough. So, I suspect na magkakaroon ito ng Winter's Crown ng medyo around second or third item. Regardless, kailangan niya talaga yun para hindi siya agad-agad mamatay. And aside from that, yung Odette, na nakikita ko to actually kila Master the Basic, yung kung paano nila na ma-maximize yung passive. Diba, every skill, merong mga bonus na parang, oy, nakikita niyo yun, parang note na tumatama. Pero ngayon, on the side note, Crab being targeted. Ayun na, si Kram na ata ang magiging first blood. And that's Sotsujin taking the kill. And this is really good for RRQ Hoshi. Nakita natin tinigilan na ng Blue at pati na rin ng Odette. Binigay na lang yung kill sa Assassin. And this is what you want kapag early game. Ipalamang nyo ang suyo nyo. Mas lalo na kung suyo yan dahil napakalakas ng snowball niyan ngayon in this meta. And we'll tell you what you want. What they really want is, of course, na ma-ensure yung kanilang maging score dito sa matchup nila. Ito yung possible na huling pagtatapat naman talaga nila. Kasi isa lang ang mag-move forward. Pero yung last na isa, talaga to. ayun na talaga yung totoo ha. Kasi baka may hinhanap kayong mas lower pa sa lower bracket ngayon ay wala na po. Wala na. At ngayon, nakita rin natin wala na agad yung first turtle, makuha ng Arkeoshi. A great start indeed. At yung kaninang pwedeng maging sagot din kay Rins kung sakali may kasamang Joy. Eh ngayon, sinolo muna nila si Stormy. Oo, medyo nawala ata sa pwesto doon yung Pharsa, pero this is a 2v3 kung saan makakalamang na naman ang RRQ Hoshi. Dalawang ultimate na binigla lamang nila at mukhang mahihirapan pa nga mag-purple buff dito si Sekais dahil mamarkaan pa ni Sotsujin. Grabe no, parang sa fun pa kanina na si Idok nung pumunta siya sa Haunted House. Imbis na siya yung matakot sa mga multo, siya yung nananakot. Ganon din yung galaw niya. Siya talaga yung naninindak sa mga kusino man yung susugod sa kanila. And definitely, maaasahan talaga natin napakagandang combination according to Rockart and even Hans. Etong Beleric and Odette nga, di ba? May lagkit or somehow may panguhold, especially with the Wrath of Dryad. At nandun naman yung typically nakikita natin na malaya pa rin naman siya pagdating sa mapa na makapag-roam around katulad ng ginagawa niya ngayon. Tsaka meron din kasi silang wave clear na napakabilis. Again, this is an Odette. Bukas si Sotsujin ay pupunta naman ng mid lane. Rins trying to burst down yung pero masyado atang malalim. Here comes the Primal Rat at si Sotsujin ata mauuna but the dash comes in clutch. And si Sekais naman ata ang magbabayad at tatama pa nga ata ang combo doon ni Dairen. Doon nga lang sa Pharsa, kakabit. At si Dairen nga ay papasok muli with a split split. What a play coming in from Dairen. Kung akala mo tapos na, babalik pa pala. Ayun talaga yung to be continued na itutuloy agad. Hindi ka nabibitinin pa ng Biyernes yung naging to be continued. Tapos sa Lunes mo pa makikita yung kasunod. At ngayon, agaran din naman yung nakita natin na somehow improvise ng RQ Hoshi doon na nakaligtas si Sekais. Pero may next target time pwedeng kunin doon. Nakita natin yung napakaraming options dito ng RQ Hoshi kung paano ba nila gagamitin yung combination na meron kang Odette plus Idok with the Beleric. Napakalakas ng naging combo doon ni Dairen pero ito na may balibag na magpumula na yung dalawang matatamaan ng Feathered Air Strike ay pupunta rin sa tatlo pero nandyan na nga ang Revitalize. Yung Avatar ay nandyan na rin pero mukhang yung Turtle nga ay mapupunta pa doon sa Joy at si Rin sa atang isusunod nila. Isang sapak na lang at mukhang magkoconnect pa nga para kay Kram. Si Dairen na ang isusunod pero masyado nang makunat. Aalis na lang ang SRG dahil nakuha na rin naman nila yung gusto nila. Ngayon, nakita natin yung attempt din naman ng SRG. Pero for RQ Hoshi, nakita nila na parang nalagkit din sa si Rinsa. So, pumasok na naman dito yung factor nga na what about the mobility na meron yung Odette after the flicker, di ba? After the Swan, so wala naman na siyang pang-kill bullet, pang-escape.
At sa Dido, nakita natin doon nakaabang at ready to rumble talaga sila Cram. Speaking of Cram here onto the top lane na medyo nahihirapan talaga siya sumama sa mga early team fights or early skirmishes man lang eh. Kasi nga, na ang aga rin talaga na nakaklear yung wave here for RQOG. As well as, kita mo naman siguro yung ginagawa rin dito nila Dairen na mga ganun na pag-slam-slam. Kahit sino maabutan niya, basta gusto niya lang man-delay. At napaka-importante nito no, para sa RQ Hoshi, yung pagbibigay ng espasyo. Dairen is doing a really good job dito sa glue na to. At nakakabili na nga ng oras at bukod pa dyan, si Rinz ay with the wave clear na nabibigyan niya, ay natutulungan talaga ng RQ Hoshi ang kanilang mga carries na makapag-farm lang hanggat umabot doon sa late game. For SRG, the win condition begins na hindi dapat mamatay. Sasabihin ko pa lang, Sasabihin mo pa lang. nangyari na. Ganon sila kaagap. Iniisip mo palang ginagawa na ng RRQ Hoshi. Hindi naman sila mind reader, pero somehow nakikita na nila yung trend at nare-read mo nila na si Innocent talaga ang pwedeng maging alas nga later ng SRG. And talking about the carries dito, both the jungle and the gold laner, kanina napansin natin, ang laki pala ng level gap na agad dito kay Sekai versus si Gina, nagre-reflect din even on a one-on-one. One-on-one, napakatapang ni Sekai sa buka, mananalo pa siya! Nanalo pa! Level gap ng dalawa pero dahil napakasakit nung rhythm of joy at pati na electrifying beats ay kinaya na ng SRG solo kill para dito kay Sekai. Wow! Beatbox niya, kanta niya pa, lahat ginawa doon ni Sekai eh. And nakita rin natin kung paano niya na-maximize kahit na sabihin natin malaki nga yung level gap. By maximizing yung potential talaga ng isang droid. And the good thing about this, hindi pa naman namamatay si Sekai, pero sa ngayon, sino ba ang unang mamamatay? Stormy with a Parsa ultimate. Better Airstrike la tama muna sa dalawa pero mukhang magkakahilaan na nga doon si Sekai siya na pa-electrifying beats ng maaga. Medyo lugi na ang SRG dito. RRQ pong pwesto. Binamandoan ang Turtle. Double dash palayo pero mukhang hindi pa rin niya mananakaw ang Turtle and that's RRQ Hoshi securing the last Turtle of the game. Kinapitan pa si Yoms. Kinailangan niya mag-flicker palayo and overall that is a win para sa RRQ. Ang dami nilang na-achieve in that single turtle dance na nga lang din. Plus nakita rin natin kung paano na namba-box out dito ang RQ Hoshi. And even for Dairen, it's already a win. Napa-flicker dito si Yung, sobrang laking bagay na niya. And right now, sa may bandang baba, Stormy with the Feather Strike, Wings by Wings. Ang sakit na ng mga bala ni Skylar pero medyo umahapdi na rin dito si Innocent. Ang maganda naman para dito sa mga pumupuso for SRG ay hindi lumalamang ng lagpas na 4,000 ang RRQ Hoshi. And that's really good because you're still running a Bruno. The moment na magkaroon naman ng 2 or 3 items spike yung Bruno, kaya na niyang palagan kahit sino. Even Dairen, dahil nandito tayo sa meta na Bruno trumps all talaga. Ayun, nakita naman natin yung mga edits din siguro, no? Na yung Bruno talaga lately ay maraming teams ang prioritize on this one. And SRG is one of them for now kasi nakikita rin naman natin na somehow binibigyan pa rin naman nila ng space and time in Citizen. Pero ang problema kasi pag nag-iisa siyang ganyan, ang dali kasi siyang ma-access ng RQ Hoshi, which is what you want to prevent kung ikaw si Yums na nga lang din. And this is a better vantage point for me kung sakali man na gusto mo talagang hindi na muna mapitas muli si Innocent. And honestly for SRG, nasa kanila yung dalawang hero na talagang talamak sa mga comeback eh. And that's the Joy and the Bruno. Pero mo si Stormy ay mabibigyan. Not quite sure kung bakit hindi siya nakagalaw doon but that is a lot of crowd control na nagmumula sa RRQ Hoshi. And kailangan nilang ingatan yung mga ganun, no? Even if sabihin na natin pang comeback talaga si Innocent tsaka si Sekais. So, kay Stormy sila nakasalalay para dun sa wave clear. And for a move, diba, para mas maganda, mas smooth yung flow, hindi pwedeng mag-tilt yung isang balance. And with that, any side, even on the mid, pinaka-importante pa nga to actually especially for junglers kasi without the mid lane turret, mas lalo nang open up to access kasi ng kalaban. Ayun! Sa mga purple and orange buff. Pero yun na nga lang din, ang sagot, makakaligtas pa rin naman si Innocent. Cram, maganda ang kanyang pwesto. Makikita niya ang dalawa pero doon ay flicker play na magaganap at si Rinz na ngata ang kanyang uunahin. Si Kais finds the one at mukhang si Yums ay mamamatay din sa bala ni Sutsujin at si Skylar ay naka-double kill na nga. Si Dairen ay humaharap na rin. SRG, lamang na sana sila pero kumunik lahat ng mga bala ni Skylar. Nung akala mo tapos na, ay hindi. Hindi lang isang bala ginagamit at binabato din ng Skylar. Multiple bullets heading here on the members of SRG. We get the idea nung paglilikod talaga dun sa Kais. But the problem with that is sakto nga may Lord. And aside from that, dun sa mid lane na yun, nakakalamang din sila Dairen, especially on the way that they zone out members dito ng SRG.
And Cram, na naging maganda din naman ang pagpasok niya, honestly speaking. Pero si SRG, medyo kinulang talaga sila eh. In terms of damage at yung access doon sa backline. Maganda man yung pwesto ni Cram, medyo malayo pa rin ito sa mga kakampi niya. Kaya nagkaroon ng slight delay sa pag-burst down kay Rins na nakapag-flicker pa palayo. No? So RRQ Hoshi, they're doing really good dito sa early to the mid-game power spike na meron sila. And now it's up to SRG na dumepensa. They do have the wave clear pero kanina pa din na-dive yung wave clear nila. Kailangan pumesto ng matino ni Stormy. Tsaka yung kaninang flight ngayon, sobrang ini-stretch ng RQ Hoshi. Especially with the Ayan, oh. lead! Yan na naman! Paunang bala pa lang yun, Omi. Tapos kinantahan ka pa. Oo. Saan ka pa? Binaril ka na nga, kinantahan ka pa. Sobrang bilis ng burst nila. No? The moment na lumabas ka ng third range, bibigyan ka na agad talaga. And this is not looking good. Sige, Your Rafa. SRG, si Sekais, isang bala ka na lang pero wala nang energy si Skylar. Double dash dito para kay Sutsujin. Oh. Tapos saktong pana Jutsu. Tumama naman yung double dash doon sa may bandang orange buff. Pero ang tanong ay, maiiwasan mo pa ba? 3 seconds ng cooldown doon ng isa. O, isa pa. Hindi, tapos na to. Boss, nakatakas na. Okay na, kaya kailangan niya ng subuan ba? Pero mukhang hindi. Never say never yata ang motto dito para kay Sutsujin. Pero he was buying enough time kahit papano na nakita nga niya na clear, lumalamang naman dito pa rin ang RQ Hoshi. But by the way, for SRG, kung fast wave clear lang naman pag-usapan, meron din naman silang pang clear dito, especially they have Stormy and Innocent. At kanina yung chase down na yun para bang nakita din naman natin kay Sekais na kaya niya naman. Problema, nakakakaba yun. Kung sakaling napita siya doon, that could have been somewhat drastic para sa SRG. Sobra. Siguro makakapag-inhib turret ang SRG, ang Yep. RRQ rather, kung sakaling Definitely. namatay ang kanilang jungler during that time. But for SRG, mukhang buhay pa naman ang kanilang pangarap. Yung tatlong inhibitor turret ay nandyan pa rin. At the moment na mag-spawn yung Lord, hindi sila gaano malulugi. And looking at the damage del ranking, nag-reflect yung kaninang combo nga, bala at kanta. Para dito kay Scarlet Rin sa nangunguna, walang gamit na ranking sa alam din. Pero mamaya pwede pang mabago to. We're just waiting yung alam din kung kailan ba makakapag-build din ng PvP. Pero later on si Innocent. Kasi for now, sobrang closed off niya sa mundo, sa resources. Sobrang closed off din ng wave na pwede niyang i-clear. Kasi lahat sila halos ay naghahabol. Most especially ngayon naka-Trinity na rin pala siya. Kahit pa paano mo nahaslos. And even the Malefic gun here for Innocent's Bruno. Okay na yan. May damage na yan. Meron na pala. And kailangan lang nila makapag-free hit na medyo mahirap gawin, especially you're up against Odette na abot naman yung range ng isang Bruno. Even with the Malefic gun, abot pa rin, especially kung makapag-dash papasok. So it's really up to the side of the Farsa na ilangin muna yung isang Odette bago pa man din pumasok si Innocent. Hindi pwede na si Innocent yung humarap dito. Kailangan muna bawasan. Ayan. Finisher kumbaga dito si Innocent. Yung initiate, pwede natin expect magaling kay Kramen even Yan. yung. Kaso nga lang problema, may mga ganitong humaharap na rin. Even Idok later on with the Rant of Dryad na pwedeng ipakawalan anytime moment or any moment soon now. Pero yung Lord, habang sila lahat nagkakagulo-gulo, ay makukuha ng RQ Hoshi. At ayun, napuwersa pa ang Primal Wrath pero si Crab mukhang tatakas na. Here comes the Swan Song at hindi yata magiging sapat yun pero si Sekais ay sinusundan. Meron namang electrifying beats doon at si Skylar na ata. Susunod na niya si Innocent and that's gonna be a kill for RRQ Hoshi once again. A 9k gold lead at magpupush na nga doon sa may bandang topside. Na-reach na nila lahat ng pointers dito. Even criteria for RQ Hoshi na ma-maximize yung domination nila sa early and papunta na tayo sa mid part of their game. 9.4k gold lead ito. And nakikita rin naman natin na sobrang nararamdaman to ng SRG reflecting onto the damage na tinatamo nila. Balat, Rhapsody pa lang yun ni Skylar. Even without the Death Sonata, nakikita na natin grabe rin yung iniinda nila. So ngayon, Sekais just finding a way to somehow elevate yung stress or yung pressure doon sa top lane. Kaso nga lang, ang daming sumasalubong. Mission impossible na ata to, bossing, and that's gonna be another to go para dito kay Skylar. 7-0 na si Skylar dito sa larong ito. At mukhang pupunta na para sa end push ang side ng RRQ Hoshi. May wave clear pa naman at mabilis pa naman ang death timer dito ni Sekai. So may chance pa ang Selangor Red Giants. Kailangan lamang nilang hindi mapitas habang nag-aantay kay Sekai. Kailangan lang nila makasurvive for another wave of minion na daga ngayon ng RRQ Hoshi. Kakasabi ko pa lang, yung wave na yun magdadala ng alin din pagkabasag ng ilan sa mga tore nila.
Ayan, 10 seconds para kay Sekais. Half HP para kay Yubes. Hindi pa makakapag-primal wrath. Burns of the flicker para makapag-regen. Pero si Innocent ay low HP na agad. Hindi tatama ang Death Sonata. At mukhang mabubuhay pa nga ang SRG for another day. Marami lang na burn, marami lang nawala. Pero at least hindi pa talo. Okay, check naman yun. Nasabi lang natin, kailangan wala mapitas. Kaya pa rin naman nilang dumepensa. And the problem with that is hindi na kailangan na depensa. More on may job back ka dito sa RQ Hoshi na hindi pa natin maramdaman for now. Kasi nga si Innocent, bago pa siya makapag-football, nangangalahati na rin yung buhay niya. And speaking of which, purchasing the Rose Gold Meteor as well for him under his belt, nangalan din with the Arsenal. Pero right now, ang pinaka-nararamdaman natin na medyo laging behind din is yung positioning ni Stormy. Hindi natin nakikita yung maganda talaga ng Predator strike from him. Parang mahirap din kasi the moment na magbato ka ng Farsa Ultimate dito, ang daming humahabol sa kanya. Vulnerable ka na eh. Oo, napakahirap talaga. And SRG, I do think na meron silang wave clear pero sa ngayon hanggang doon lang muna ang kailangan nilang ipakita. Hanggat wala silang napipitas ay hindi sila pwedeng bumalag. This is a 10k gold lead. Yan talaga ang protocol kapag paglamang na ng 10k. Yung kalaban mo, wave clear lang kayo hanggang umabot ng 60k at medyo matagal-tagal pa yun, bossing. 41k pa lang sila. Pag 10k na ganyan, medyo ang matay, bawal manuyo. Pag ganyan, maglo-long games yan kung gusto mo talaga magkaroon ng comeback eh. And that is what SRG is trying to do, buying some time para kahit papano makakuha man lang sila ng isang window, kahit isa or dalawa, kaya nila dito. If ever man. And speaking of, ito yung isa sa tina-target nila si Reigns Muntik na kay Crab. Maganda yung ginawa ni Stormy doon at mukhang mahuli pa nila si Tyren. Hindi rin man ito sa may bandang likod. Si Sekay nakahanap ng dalawa. Si Skylar mukhang sinusolo na niya pero ang door din mapupunta sa RRQ Hoshi. Si Idok naman ata ang isusunod. Dalawa na ang nawawala para sa RRQ. Si Sutsuji naman ata ang mahanap nila si Crab. Nakita na. Double dash yung Ino nakabili pa pero may Winter's Crown pa ata mabibili. Hindi na ata mabubuhay pa dahil tatlo na nga ang nahanap ng SRG. Lord man ay napunta sa RRQ. Lamang naman sa kills ang Malaysia. Kakasabi ko palang isa o dalawa pwede na. Ginawa pang tatlo ng SRG yung na-pick off nila dito. And nakita rin natin kung paano nakita yung napakaganda Predator Airstrike kay Stormy. Yun yung inaantay natin. At sumakto pa yun kay Rin. Nung buong akala ni Rin makakaligtas na siya, may burning sensation pa pala. Oo, yun nga yung problema. Meron pa kailangan pala ng may kailangan palang uminom ng anti-acid. Oo, Ayun na. hinartburn siya. Hinartburn si Ang Aiko. hirap kumilos nun. At ngayon, para sa RQ Hoshi, nakainom naman na lahat ng mga gamot. Oo. Kaso nga lang ngayon, sabi na, bakit dyan ka nagre-recall, Innocent? Ayun, pinaalis na lang, no? Kamunti ka mamatay. Kung may flicker doon si Rins, patay na dapat si Innocent. Oo. O that means no na kung may flicker, magpi-flicker pa harap yun. Burning the Oo Purify, naman. no? So napakalaking bagay din na walang Purify si Innocent for the next few seconds. Pero kung titipirin ng SRG yan, meron silang Purify by the time na may Lord fight na. Yeah, at ngayon, ayan ulit yung maging formation ng SRG. Ngayon medyo na-half naman nila. Yung somehow naging sobrang lead dito ng RQ Hoshi. That's only 5k gold lead ngayon. Pero nakakahabol naman na in terms of items. Even Stormy, kanina, naka-glowing one siya, ka-genius one lang siya. Ngayon, kahit pa paano, may divine glaive na siya, di ba? Masakit na. May habit na. Kaya kanina nakikita na natin nagre-reflect talaga. Like 1 or 2 na pagbagsak ng Predator Airstrike. Tapos si Crab, kung lalo nang mas mabilis niya mapapatay doon si Rinz kung tumama pa yung Avatar Guardian sa kanya. That's true. Pero still, the same result pa rin naman na nakuha nila regardless of the equation na ginamit nila or formulation. At ngayon, ang formula sa success ng RQ Hoshi is of course, somehow pumitas din na member dito ng SRG. Honestly, kailangan nila manap si Stormy. That's the easiest way to find a winning team fight. Dahil ang win conditioner prerequisite ng Selangor Red Giants para manalo sa team fight ay baka poke dito si Stormy. So kung exam. parang exam lang, 'di ba? Kung sakaling hindi magawa 'yun ng ni Stormy, mahirapan ng RRQ Hoshi na actually mahihirapan ng Selangor Red Giants sa manalo ng isang team fight. Exactly. Gusto ko yung prerequisite. Di ba sa mga major subjects, kailangan may take ka muna bago yung pinaka-major. Or in this case, yung major team fight na inaantay natin later on. For RQ Hoshi, kung gusto nila may edge talaga, as you mentioned, kailangan makita nila sa mapa, they have to gain back access dito kay Stormy. Pero the way to do it is of course, dyan nakasalalay yung capability ni Dyren and even ni Idok. Kaso nga lang, mas maganda na ngayon yung information ni Crab. Just front lining dito para kay Lasekais and even Stormy, preventing na
nga lang din na makaangat yung minion lane na pilit na inaangat dito ng RQ Roshi. Oo. And lamang din naman kasi ang RRQ sa terms of minion waves dahil nga sa kalamangan nila kanina. Pwede nilang patagalin yung Lord Dance na to para malugi ang Selangor Red Giants. Kailangan may tumimbre doon sa may bandang itaas at gitna with your SRG. Pero mukhang pipilitin na agad nila dito. Mahanap na si Dyren. Splitwin ay nandyan pero si Rin, si Sikaisa nandun sa likod. Mag-isa lang. Winter's Crown ay mabilisan din. Avatar of Guardian ay nandyan pero yung double dash na may imo pa. Napakabilis naman ang kamay mo, Sky Prince. Lahat ng pwede mong bilhin, lahat ng pwede mong i-swap, gawin mo na nga lang din habang si Innocent doon may sariling laban na maipapanalo. Dyren is down. Nakita natin yung somehow nakakabang panglikod doon ni Sekai. Although napakaganda ng follow-up doon ni Graham, by the way, props to him. Pero ngayon, pag-usapan, balik ulit tayo dito sa Lord. Na ngayon ay sinisimulan lang naman ni Innocent at most likely hindi pa rin naman niya itutuloy, not unless sure sila sa formation ng ibang mga members. Pang stock lang yun ng Mega Leagues. And Selangor Red Giants, grabe si Sikais doon. Double dash habang bumibili ng imo. Hindi ko alam kung paano mo ginawa, pero ginawa niya. Ikaw na yan. Ikaw na yan, Sikais eh. Di ba? Parang nung MSC Champions, yun din naman yung naburi sa kanya. Pero kung hinahanap nila si Rins with the knock-up as well. Mapapa-ulti, mapapakanta, pero hindi sapat dahil babagsak din siya. Si Skylar, nahanap na rin. And shutdown para dito kay Sikais. Si Idok na ata ang isusunod nila. Electrifying Beats ay nagamit na, kaya double kill. Si Sunsuji na lang ang natitira. At si Stormy ay lilipad na. Goodbye sa'yo, Idol! It's a wipeout for SRG! Grabe naman na maaga yung bagong taon. May na nga nagtatalunan. At grabe yung paputok doon ng SRG. Dyren is the only man alive right now para dumepensa sa RTOG for the kingdom to still regain momentum for this round. Pero for SRG, tatanggalin na rin siya. Pinaliktad ng SRG ang game number 1. Susunod muna dahil mapupunta ang panalo sa SRG. Kahit ako, mapapahawi ako ng buong na talagang 2 hands doon eh. Kasi grabe yung naging gapang doon para mabaliktad ng SRG yung laban dito sa RRQ Hoshi. Ay, ganong klaseng plays yung ina ng SRG. Tsaka